Hello guys, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Pagpasensya nyo po yung aking boses, medyo basag po. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir Mayo Vlogs. Sumatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan na dulot ng mga halaman sa ating buhay upang maging masagana, siksik, liglig, nag-umapaw ang biyaya na hatid nila. And for today's update and for today's video ay ipapakita ko ang aking naging matagumpay na pagpaparami ng isa rin po sa mga ever favorite ko sa top 5 favorite ko na variety ng aglonema. Ito po yung tinatawag na Doña Carmen. Ang ganitong halaman po is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. At ang pinaka-description ng aglonema Doña Carmen ay meron po siyang oval shape. Napakahaba ng kanyang oval, greenish white base leaves. Ang kanyang dahon po ay may splashes of pink and red hues doon sa pinaka sentro or gitna. Ang kanyang malalaking dahon po ay konektado doon sa kanyang long beige na tangkay or stem. This indoor plant po can actually produce flowers in the long run too kapag kanyang naranasan ang pagtanggap, kumbaga kapag naalagaan natin siya mabuti ay tunay na makapagbibigay sa atin ng isang napakagandang bulaklak. At kapag napamulaklak niyo ang mga ganitong halaman, ito po ang makapagpapabago ng ating buhay dahil maraming blessing po ang pwedeng ihatid or idulot ng aglonema Doña Carmen. Moreover, this aglonema is of course low maintenance and you can just leave this sa isang lugar. Be sure na ang selection ng location or direction at area na kung saan paglalagyan po natin ng ganitong halaman po is be sure na doon po sa filtered indirect sunlight. And kapag naging bushy na po siya, that's the best time for us to do the pruning. Ang pruning po is pagtatanggal. Isa rin po ang pruning sa pinaka-epektibo para po magkaroon siya ng maraming anak, supling, at suloy ang pagtatanggal po ng mga hindi kanais-nais na bahagi ng ating aglonema plant katulad ng tuyong dahon, tuyong tangkay, ng mga ligaw na halaman or damos sa palibot ng kanyang mother plant. Ang kanyang plant height po, kapag maliit po siya, 5 to 7 inches, minimum of 5 leaves lamang po ang pwedeng maibigay. Kapag medium naman po ang kanyang height, 5 to 7 inches po, minimum of 10 leaves po ang pwedeng makita. At kapag large naman po, 5 to 7 inches din po, minimum of 15 leaves po. Ang pot diameter po na pwede natin gamitin, ang paso na pwedeng gamitin po dito is 6 to 8 inches for all sizes po. And short background po para sa ating aglonema. Ang aglonema po is nag-originate po from the Greek word aglos meaning shining and nema meaning thread. Ang halaman na ito is native to the tropical and subtropical rainforests of Asian countries such as Thailand, Indonesia, and of course Malaysia, and of course sa Philippines. Ang ganitong halaman din po is grow underneath tall trees, making them tolerant of low light areas. And would you believe that in 1885, this plant was brought to Royal Botanic Gardens and was introduced to the West countries. There it could be cultivated po and hybridized, resulting to the very wide arrays of varieties na meron po tayo sa kasalukuyan. Paano nga ba alagaan ng ganitong halaman? So ang ganitong Doña Carmen po is talagang hindi po nawawala sa top 10 list dahil po kalimitan po or karamihan naman po ng aglonema plants po ay nagiging trending sila dahil sa kanilang kakayahan sa pagiging air filtering at air purifying plants. Kumbaga may kakayahan po sila na linisin ng hangin, kino-convert po nila ang mga methane gases, formaldehyde, benzene, trichloroethylene at kahit anong mga harmful chemical toxins sa isang napaka-linis, napaka-natural at napaka-preskong oxygen na siyang kinakailangan po natin sa ating malusog na pangangatawan.
And noong nag-sale to is talagang bumili ako at pinarami ko na lamang po siya. At ang ganitong halaman is thrive best in bright, indirect sunlight kagaya ng sinabi ko. At be sure din po na kapag ilalagay natin siya doon sa bright, indirect sunlight, be sure na meron siyang optimum growth. But fortunately, this indoor plant is napaka-versatile po niya kasi they can tolerate low light areas as well. Then meanwhile, kapag inilagay mo siya doon sa direct sunlight, you can see that ang kanyang mga dahon po ay nangungulubot. Yun po ang tinatawag na scorching of the leaves. And make sure na kapag inilagay mo siya doon sa harsh sunlight, dapat po ilililim din po natin siya ng mga 5 to 7 hours para po ma-replenish po yung portion or days or time na kanyang inilagay sa init ng araw. And kapag mapapansin nyo rin po na labis po ang init na kanyang nakuha kapag nagkaroon po siya ng sunburning, yun po yung mga puting marka sa palibot na dahon. At kapag nagkaroon siya ng dark or brown edges, ito po yung kayumanggi or itim na palibot sa kanyang dahon, labis po ang init na kanyang nakuha. Once a week po ang pagdidilig para sa halaman na ito, and be sure na kapag nagdilig po tayo, gagamit po tayo ng tubig na galing sa kalikasan kagaya ng tubig bukal, tubig ulan, dahil napakaswerte po ng tubig na iyon, mas lalong magiging napakaswerte ng ating Doña Carmen Aglonema kapag ginamitan po natin siya ng mga mediums na nature-based. And these houseplants prefer to be under-watered than over-watered. So forgetting to water them occasionally should not hurt your plant. Kumbaga kapag konti lamang po ang ipinandilig natin is maganda po, wag lamang po yung overwatering dahil isa rin po yun sa mga nagiging worst case scenario po is pwede po tayong mamatayan ng ganitong halaman na feng shui lucky house plant dahil po labis po ang tubig at naging stagnant po ang tubig na ginamit po natin dahil yun po ang nagiging dahilan ng mabilisang pagkabulok ng kanyang mga ugat. And also, based on my experience, ang ganitong aglonema po is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. Propagating aglonema can be done through stem cutting or root division, and water propagation or soil propagation din po is best for this. And be sure na kapag gagamit tayo ng stem for our propagation of stem cutting, choose a mature stem that's several inches long. Huwag po tayong gumamit ng young dahil prone po yun sa stem rotting po. And identical small bumps might be seen in the stem kapag naging matagumpay po ang ating propagation para sa laman na ito. And also kapag meron na siya mga suloy, sprouted parts, this is where new roots can grow, so make sure to include them in your cuttings. Also, after you propagate, you can bury the soil. You can bury that particular stem cut in the soil. Optional. Be sure po na ang ating gagamiting soil is yung fast draining and absorbing. And with root division naman po, this can be done when repotting your plants as indoor plants, and producing that small new stem over time is yung makikita po natin siya na kapag ginamitan po natin siya ng root division ay talaga magiging successful po ang ating propagation. Try nyo pong gawin yun at talagang mapapatunayan nyo po na napaka-epektibo ng ating propagation para sa ating root division. And also ang pagkikare po sa ating cuttings po is normal aglonema plant, kung ano po yung tamang pag-aalaga, normal na pag-aalaga po para sa lahat ng uri ng aglonema, ganun din po ang ating pag-treat sa ating halaman. And mapapansin nyo po na ang aglonema plant po is pwede po siya magkaroon ng roots or ng ugat. It will start to appear after 3 to 4 weeks. Then kapag nangyari po na nagkaroon na po siya ng maraming supling or suloy at tumangkad na po siya at marami na po siyang mga anak, pwede po natin siyang i-transfer sa isang napakalawak na espasyo po. Ito po yung ating short update. May part
makapagtupo tayo neto. Yun naman po yung ating mga healthy feng shui benefits ng ganitong halaman sa ating buhay. Salamat po guys sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ingat po tayong lahat. Naway sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan po. Ingat po.